Sa malayong nayon, naninirahan ang mag-asawa. May pareho silang anak na babae mula sa kanilang unang asawa. Dahil sa lubos na mahal ng ginang ang kanyang anak ay hindi niya ito pinapatrabaho, kaya naging tamad ang kanyang anak. Sa kabilang banda ay may isang anak ng madrasta na pinagmamalupitan. Bakit nakaupo ka lang? Tumayo ka nga at maglinis ng bahay. Opo, Mama. Lagi siyang inuutusan at pinapagawa ng kanyang madrasta sa lahat ng gawain. Sa paglipas ng panahon, tuluyan nang nagkasakit ang kanyang ama. Mahal kong anak, patawarin mo ako at hindi ko mabibigay sa iyo ang lahat. Naku, Papa, huwag niyo alalahanin yon. Buong buhay ko po inalagaan niyo ko. Ako naman po ang mag-aalaga sa inyo. Napakahirap po nito para sa atin, ngunit magtatrabaho po ako. Malalagpasan natin to. Tahimik na pinakinggan ng madrasta ang usapan nila. Bakit hindi ko naisip yon? Pagtatrabahuin ko siya sa mayamang pamilya upang makuha ko ang ipon niya. Makukuha na namin ng aking anak ang pinapangarap naming buhay. Tama ka. Alam na natin na may sakit ang iyong ama, hindi ba? Bakit hindi ka nga mamasukan sa mayamang pamilya? Pwede kang maging tagapagsilbi. Ang lakas ng loob mo. Ba't hindi naman ang anak mo ang pagtrabahuin mo? Pwede naman iyon, ngunit madudumihan ang kanyang magagandang paa at kamay. Isa pa, hindi naman kagandahan ang anak mo. Wala namang mawawala kung magtatrabaho ang anak mo. Ha! Bukas ay magtatrabaho ka sa mayamang pamilya. Hindi mo kailangan magtrabaho, anak. Hindi po, gusto ko pong magtrabaho. Naniniwala po akong bubunga ang ating pagsisikap. Kinaumagahan, handa na sa pag-alis ang dalaga upang magtrabaho. Mag-ingat ka, anak. Tandaan mo, huwag mong tatanggihan ang sinumang humingi ng tulong sa iyo. At kung ano man ang gagawin mo, gawin mo ito ng may buong puso. Opo, tatandaan ko po yan, Papa. At umalis na ang dalaga. Naglakad siya sa mga bundok ng ilang araw ngunit wala siyang nakita. Bagkus hindi siya nawala ng pag-asa dahil naalala niya ang bilin ng kanyang ama. Ano man ang gawin mo ito ng buong puso. Ngayon, kailangan kong maghanap ng trabaho at gagawin dito ng buong puso. Hindi ako susuko. Ilang sandali lamang may nakita na ang dalaga na nagsasalitang puno at tuyong-tuyo na ang mga sanga neto. Musta, Binibini? Maaari mo ba akong tulungang tanggalin ang mga tuyong sanga ko? Masusuklian din naman kita ng mabuti. Oo naman. Tinanggal ng dalaga ang mga tuyong sanga ng puno hanggang sa handa na itong tumubo ng mga dahon at prutas. Nagpasalamat ang puno sa kanya. Hindi pa siya nakalalayo ay may nakita na siyang naghihingalong baging. Sa tabi neto, makikita ang kakaibang pala. Maaari mo ba akong bungkalin ang mga ugat ko? Matutulungan din kita pag nangailangan ka. Kinuha ng dalaga ang pala at nagbungkal ng nagbungkal hanggang sa mamagana ang kanyang kamay. Naku, hindi. Masakit na ang mga kamay mo. Huwag kang mag-alala, gagaling din ito. Mas kailangan mo ng tulong. Nagpasalamat sa kanya ang baging at nagpatuloy na ang dalaga. Malapit lang doon ay may nakita siyang sirang panghorno at tinawag siya neto. Binibini, maaari mo ba akong linisin at ayusin? Masusuklian din kita ng mga tulong sa akin. Napaisip ang dalaga. Kumuha siya ng lupa sa tabi at hinalong niya ito gamit ang kanyang mga paa. Ginamit niya ang mga lupa upang takpan ang mga sirang panghorno. Nagmukha ng bago ang panghorno. Salamat. Ngunit marumi na ang iyong mga kamay at paa. Ayos lang. Maaari ko naman itong hugasan ng tubig. Mas kinakailangan mo ng tulong. Nagpatuloy siya muli sa paglalakad. Di kalayuan ay nakita niya ang sirang balon. Oh, Papisoyo! Gumawa na naman ako linisan ng mga lumang tubig na ito. At linisan ako, susuklihan din kita sa
at nilinis ang balon. Ayos lang yan. Nilinisin ko na lang. Alam kong mas kailangan mo ng tulong, kaya't tumulong ako. Pinasalamatan siya ng balon at tumuloy sa kanyang paglalakad. Malapit roon ay may narinig siyang maliit na boses. Isa pala itong aso. Napakadumi ng aso at mahaba ang balahibo. Pwede mo ba akong gupitan at paliguan sa ilog? Susuklian ko rin ang mga tulong mo sa akin. Ginawa nga ng masipag na dalaga. Naging masaya at malusog ang aso. Nagpasalamat siya sa dalaga. Naghugas ang dalaga sa ilog at nagpatuloy ng paglalakad. Dumilim na ang paligid at nakarating na ang dalaga kung saan nakatira ang 7 diwata. Pasensya na at naabala ko kayo, ngunit madilim na po sa labas. Maari bang manuluyan dito? Saan ka pupunta? Naghahanap po ako ng trabaho. Trabaho? Bakit hindi ka magtrabaho dito? May 7 kaming kwarto. Linisan mo lang araw-araw ito. Huwag kang papasok sa ika-7 kwarto. Ay, maraming salamat. Papayag po ako at gagawin ko po yan. Ginawa nga ng dalaga. Lagi nang nililinis ang 6 na kwarto araw-araw. Hindi niya pinansin ang ika-7 kwarto. Lumipas ng 1 taon, nakaipon na siya ng maraming pera. Hiniling niya na makauwi na siya sa kanyang amang may sakit. Tutuwa kami sa katapatan at dahil sa kasipagan mo. Halika at tanggapin mo ang iyong gatimpala. Dinala ng mga diwata ang dalaga sa ika-7 kwarto. Sa loob nito ay may napakaraming ginto at pilak. Gumulong-gulong ka sa mga gintong ito. Kung ano ang dumitik sa iyo ay iyon na. Gumulong-gulong nga ang dalaga sa ginto na nakalatag rito. Kumilang siya na parang bituin dahil sa gintong nakadikit sa kanya. Nagpasalamat siya sa mga diwata at umalis. Sa kanyang lakad, nakita niya muli ang aso na pinaliguan niya. Imbis na balahibo ay pinabalutan ng aso ng perlas. Dahil tinulungan mo ako nung ako ay nangangailangan, malaya kang kumuha ng mga perlas na to hanggat gusto mo. Sinuot ng dalaga ang mga perlas sa kanyang braso at leeg. Nagpasalamat siya sa aso at umalis. Maya-maya nakita niya ang balon na nililinisan niya. Halika, iha. Linisan. Halika, inumin ang tubig. Kung ikaw ay mauuhaw. Maraming mga danga ang nakatabi para sa mga manlalakbay. Kumuha ng isa ang dalaga at uminom hanggang mabawi ang uhaw. Pagkatapos nun ay nakita